Maligayang pagdating sa aming bagong video. Ngayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Isang linggong bago ang ika-negatibo 70 kaarawan ni Tatay, natanggap ko ang imbitasyon, hindi sa pamamagitan ng tawag o personal na mensahe, kundi sa pamamagitan ng isang simpleng card na dumating sa lumang address ko, na tila kinuha pa sa lumang listahan ng pamilya. Puting sobre, may pangalan ko sa harap. Walang dagdag na mensahe. Sa loob, isang printed na paanyaya. Inanyayahan ka ng pamilya ni G. Ramon de la Vega sa kanyang ika-negatibo 70 kaarawan. Sabado, 4 oras ng hapon. Sa tahanan ng pamilya, San Mateo. Tahimik ang silid habang binabasa ko ito. Hindi ako sigurado kung anong naramdaman ko, tuwa? Pagabigla? Ines? Ilang taon na ba mula nang huli akong tumapak sa bahay na iyon? 5 taon? 6? Halos 7 taon, simula nang tuluyang maglaho ako sa eksena pagkatapos ng isang gabing puno ng sigawan, luha, at isang pangungusap mula kay Laura na hindi ko malilimutan. Umalis ka kung yan ang gusto mo. Pero huwag kang bumalik kapag wala ka nang mapuntahan. At totoo nga, hindi ako bumalik. Ngunit ngayon, may panyaya. Panyaya na tahimik, walang emosyon, walang personal na pagpapaabot. Pero imbitasyon pa rin. At sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong, bakit ngayon? Sabadong hapon, nakatayo ako sa labas ng gate ng bahay. Parang hindi nagbago, perhong kulay, perhong maikling bakod, perhong amoy ng luma at damo. Maimga ko sa labas. Mukhang marami ang dumalo. Mula sa loob, rinig ang mahihinang tawa, musika, at ang pamilyar na tinig ng mga pinsan at kamag-anak. Huminga ako ng malalim. Niluwagan ang kulyong polo ko. Kaya MO2. Pagpasok ko sa bakuran, ilang mga mata agad ang napatingin. Yung iba, bahagyang tumango, may pag-alinlangan, may pagtataka. Ang iba, hindi na ako nakilala agad. Pero si Laura, siya ang unang lumapit. Maganda pa rin siya, maayos ang bihis, pulido ang ayos ng buhok, at nandoon pa rin ang ngiting matamis pero malamig. Tumayo siya sa harap ko, may hawak na baso ng wine. Oy, sabi niya kaswal, pero may tensyon sa hangin. Nagulat ako. Hindi ko inakalang darating ka. Ni ako rin, sagot ko pilit na ngumiti. Pero, nandito AKO. Tumango siya. Well, Sige. Halika, nasa likod ang mesa. Sumunod ako sa kanya. Dumaan kami sa ilang grupo ng mga tito-tita, mapamangkin kong hindi na ako kilala, at isang lemsang may handang masasarap na pagkain. Sa gitna ng likod bahay, naroon ang isang mahabang mesa, ang mesa ng pamilya, paboritong pwesto sa tuwing may okasyon. Naroon si Tatay, nakaupo sa dulo, hawak ang baston, may kasap na bisita. Sa kanan niya, si Laura. Sa kaliwa, si Kuya Renan. Ang mga anak nila, nakapalibot. May isang bakanteng upuan, sa tapat ni Laura. Tinapik ko ang likod ng upuan. Pero bago pa ako makaupo, ngumiti si Laura, hindi ngiti ng tuwa, kundi paumanhin, at binitawan ang mga salitang humiwa ng diretso sa dibdib ko. Pasensya na. Yang mesa para lang sa pamilya. Natahimik ako. Hindi ako agad nakagalaw. Nakatayo lang ako doon, hawak ang sandalan ng upuan, habang ang mga mata ng iba unti-unting lumingon. Hindi ako sinigawan. Hindi ako pinahiya sa sigaw. Pero mas masakit, dahil ginawa niya ito sa ngiti, sa harap ng lahat, sa tono ng kabaitan na may halong lamig ng yelo. Tumango ako. Ayos lang, belong kayo. Umalis ako sa lemsa. Nagtungo ako sa gilid ng garden, kunwari yabala sa pagtikim ng puto sa buffet table. Pero ang totoo, halos hindi ko malasahan ang kahit ano. Tininan ko si Tatay mula sa malayo. Nakangiti siya, tila wala siyang kamalay-malay sa tagpong nangyari. At sa loob ng puso ko, isang lumang kirot ang muling nagising. Parang wala akong lugar. Parang hindi AKO bahagi. Parang hindi na ako pamilya. Lumipas ang halos 1 oras mula nang ako'y pinaalalahanan ni Laura na ang mesa sa gitna ay para lang sa pamilya. Hindi ako umalis sa lugar, hindi dahil sa kapal ng mukha, kundi dahil sa kakapalan ng alaala. Ang mga bisita ay masayang kumakain, may mga tawanan, mga kwento ng kamag-anak ng gayon ko lang ulit nakita. Ngunit kahit anong gawin kong pagpilit na ngumiti o makisalo, parang may harang. Isang salamin na hindi ko matawid, nakikita ko sila, pero hindi ako makita. Umupo ako sa isang maliit na mesa malapit sa puno ng mangga.
Dati, dito kami naglalaro ni Laura ng bahay-bahayan. Dito rin namin itinago ang mga paboritong laruan na ayaw ipagamit sa mga pinsan. Ironical. Gayon, ako na ang itinaboy. Nilapitan ako ni Ate Myrna, pinsan ni Mama. Matagal ko na siyang hindi nakita, pero siya ang unang ngumiti ng may tunay na lambing. May hawak siyang pepper plate na may isang hiwa ng cake. Bata ka pa noong huli tayong nagkita. Mas tahimik kang gayon, biro niya. Tikman mo 2, paborito mo datay, chocolate na may mocha icing. Ginawa yan ni Laura mismo. Napilitan akong ngumiti. Tinanggap ko ang plato at tinikman ang cake. Matamis. Malambot. Pero sa bawat subo, may kakaibang bigat sa dibdib. Hindi ko alam kung ang tamis ba ang nagpapalungkot, o ang ideya na kahit ang simpleng cake ay may nakaraan. Kamusta ka na? Tanong ni Ate Myrna, nakatitig sa akin. Maayos naman, mahina kong sagot. Trabaho lang sa Manila. Tahimik ang buhay. Hindi mo ba namimiss ang pamilya mo? Diretsahan niyang tanong, pero walang bahid ng panunumbat. Napatingin ako sa lemsang malayo, kung saan patuloy pa rin ang halakhakan nina Laura, Renan, at ng mga pamangkin. Si tatay, medyo napapapikit sa upuan, tila pagod na. Nami-miss kayo, oo, sagit kayo. Pero parang sila, hindi na ako nami-miss. Tahimik sa 8 Myrna. Saglit siyang ngumiti, pero bakas sa mata niya ang awa. Alam mo minsan, hindi lang puso ang matigas. Minsan, ang alala rin. Kapag ang tao nasaktan, ang una nilang ginagawa ay kalimutan. Hindi dahil ayaw ka na nila, kundi dahil hindi nila alam kung paano bumati. Si Laura? Tanong ko, mapait ang tono. Hindi ba malinaw na ayaw niya talaga akong bumalik? Hidya mo ba yon? Sagot niya. O galit niya sa sarili? Hindi ko nasagot. Bumalik ako sa cake, tinikman muli, pero ngayon, mas matabang na ang lasa. O baka kayo lang ang nagiba. Bandang hapon, pinatawag ng isa sa mga tito namin ang lahat sa harap ng garden para sa isang family picture. Lahat nagunahan sa unahan, mga anak, apo, manugang. Ako nanatiling nakatayo sa dulo, umaasang may magsasabi, halika, sumama ka. Walang nagsalita. Nang matapos ang kuha, sumabog muli ang tawanan. May bumati sa akin panandalian lang, oy, ikaw pala yan, laking pinayat mo. Ngiti lang ang naisagot ko. Lahat ng salita ko, parang naiwan sa loob ng tiyan. Lumapit ako sa mesa ng matatanda, para batiin si tatay. Nandoon siya, may hawak na tasa ng cup, nakatingin sa mga tao, pero parang lutang. Hindi pa kami nagkakasap mula nang dumating ako. Sabi ko mahina. Maligayang kaarawan. Lumingon siya. Saglit siyang natigilan. Parang may alinlangan. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tumango siya. Salamat, maikli niyang sagot. Walang yakap. Walang kamusta ka na anak. Pero naroon ang pagtango. Sa dami ng tao ng katahimikan, isang tango ay parang buong talumpati na. Umalis ako muli sa lemsa, bitbit ang bakas ng isang keke na matamis sa panlasa, pero mapait sa puso. Habang lumalalim ang gabi, pakiramdam ko ako pa rin ang batang iniwan sa gilid ng swing, naghihintay kay Ate Laura na bumalik mula sa paglalaro ng mga totoong kaibigan. Ngunit habang pinagmamasdan ko silang lahat mula sa malayo, isang ideya ang sumulpot sa isip ko. Kung hindi nila ako inaanyayahan pabalik, ako na mismo ang babalik, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. At ang unang hakbang ay hindi pag-alis. Habang ang mga ilaw sa hardin ay unti-unting sumisindi, at ang araw ay tuluyang lumulubog, nagiba ang ritmo ng okasyon. Tumahimik ang paligid, parang lahat ay sabay-sabay huminga ng malalim, naghihintay ng isang bagay na hindi pa dumarating. Tumayo si Kuya Renan sa harap ng mikropono na inilagay sa tabi ng entablado. Simpleng kahoy na may ilang palamuti, may banderitas sa likod, at litrato ni Tatay noong kabataan niya. May ilang bisita na pumalakpak, iba'y nagsimula ng kunin ang kanilang mga cellphone para mag-record. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Kuya Renan, may ngiting formal sa labi. Salamat po sa pagdalo sa kaarawan ng ating ama, si Ginoong Ramon de la Vega. Sa kanyang ika-negatibo 70 taon, nais po naming iparating ang pasasalamat ng buong pamilya. Sa salitang buong pamilya, parang may tumusok sa dibdib ko. Bilang panganay, pribilehiyo kong sabihin na kami ni Laura at ang buong pamilya ay pinapalad dahil sa isang ama na hindi kalanman iniwan ang kanyang responsibilidad.
Maaring hindi siya palasabi ng I love you, pero ipinakita niya ito sa gawa, sa pagsusumikap, sa disiplina, at sa pananahimik tuwing may bagyo sa bahay. Tumawa ang ilang bisita, kasabay ng pag-iling ni tatay. Alam nilang totoo. Si tatay, ang lalaking mas maingay ang kilos kaysa salita. Ngunit habang nagsasalita si Kuya Renan, unti-unting nanlabo ang mga mata ko. May kirot sa tuwing binabanggit nila ang salitang pamilya, buo, at kami. Parang laging may ikaw na nakahiwalay, ako. Nang matapos ang maikling talumpeti ni Kuya, nilapitan siya ni Laura. May hawak itong 2 basong alak. Isa inyabot kay tatay, ang isa para sa kanya. Para sa ama ng ating tahanan, wika ni Laura sabay taas ng baso. Sa kanyang tibay, katahimikan, at sa pagmamahal na palihim pero malalim. Nagsigawan ang ilan sa cheers, sabay ininom ang alak. Tumeo rin ako. Sa gilid ng garden, may maliit na mesa na walang laman kundi ilang natirang baso, isang bukas na bote ng red wine, at isang pakete ng pepper cups. Tahimik akong lumapit. Nagbuhos ako ng alak sa isang baso, at tumingin sa entablado kung saan lahat ay abala sa pag-abot ng baso kay tatay. Ngunit walang tumingin sa akin. Tumayo ako sa tabing puno ng mangga, hawak ang baso. Walang mikropono. Walang tao sa paligid. Ngunit may mga salitang ayaw nang manatili sa dibdib. Para sa lalaking pinagmulan ko, mahina kong sabi, parang panalangin. Hindi ko alam kung ano pa ako sa buhay ninyong lahat. Kaibigan, kaway, anano. Ngunit ako'y naririto pa rin, hindi bilang bisita, kundi bilang anak. Tinunga ko ang alak. Matapang ang lasa. Mas matapang pa sa mga salitang hindi ko kayang sabihin sa kanila. Ilang minuto ang lumipas, at napansin kong si tatay ay parang pagod na. Umupo siya sa silyang gawa sa kahoy sa gilid ng entablado. Sa kabila ng lahat, gusto kong lumapit. Hindi para sa eksena, kundi para sa sarili. Lumapit ako, dahan-dahan. Walang nagsalita. Walang sumita. Parang wala silang napansin, o baka pagod na rin sila. Tay, belong kayo, kamusta po ang gabi? Tumingala siya. Sandaling katahimikan. Bago niya marahang tinapik ang silyang katabi niya. Umupo ka, Wikanaya. Simple. Walang drama. Pero sapat para mabasag ang mga tao ng katahimikan. Umupo ako. Pero kaming nakatingin sa mga tao sa harapan. Mga anak ng iba, apo ng iba, halakhak ng iba. Pero sa panahong yon, kahit sandali lang, parang kami lang dalawa ang naroon. Hindi ko na napigilan ang tanong. Tay, galit pa po ba kayo sa akin? Huminga siyang malalim. Hindi ko alam kung may natira pang galit, anak. Pero ang alam ko, hindi nawawala ang dugo kahit ilang taon pa ang lumipas. Tumingin siya sa akin. Ang hindi lang namin alam, kung gusto mo pa ba talaga bumalik. Napayuko ako. Gusto kayo, tay. Pero hindi ko alam kung paano. Tumango siya. Hindi mo kailangang malaman agad. Minsan, sapat na ang pagupo. Sa mga sandaling iyon, hindi ako kinilala ng buong pamilya. Wala akong mikropono, walang baso ng kristal, walang palakpak. Pero may baso akong hawak, at may ama akong katabi. At minsan, sapat na ang tahimik na brindis ng 2 pusong sugatan. Kinabukasan, magang dumilat ang mata ko kahit puyat at pagod pa ang katawan. Nakahiga pa ako sa lumang kwarto ko sa likod ng bahay. Malapit sa bintanang may kortinang asul na minsan ay nilalagyan ko ng glow-in-the-dark stars. Parang bumalik ako sa panahong bata pa ako. Mula sa kama, kita ko ang lumang istante kung saan nakapatong pa rin ang laruan kong tren na sirang-sira na. Sa tabi nito ang bowl, ang kahon na kahoy na laging sinasabi ni tatay na, para sa mga hindi pa panahon. Iyon ang laging sinasabi niya tuwing tinatanong ko kung anong laman. Hindi pa panahon, paulit-ulit niyang sagot, kasabayang seryosong titig na parabang may lihim na kailangang itago. Gayong matanda na ako, hindi ko na inisip ang kahong iyon. Hanggang sa umagang iyon. Parang may umudayok sa akin. Parang may bulong na nagsasabing, gayon na ang panahon. Tumayo ako, lumapit sa bowl, at dahan-dahang binuksan ang kalawangin nitong kandado. Madali itong bumigay. At sa unang pagbukas, naamoy ko agad ang halong alikabok, papel, at lumang kahoy, amoy ng alaala. Sa loob nito, naroon ang mga lumang liham. Mga sulat kamay, dilaw na ang gilid, pero malinaw pa rin ang sulat. May ilang nakalagay sa sobre na may pangalan ko. Kinabahan ako. Isa sa mga ito may petsang Hunyo 2007. Kinuha ko at binasa. Anak, hindi ko alam kung kailan mo mababasa ito.
Pero ngayong gabi, habang natutulog ka, naiyak ako sa gilid ng kama mo. Hindi ko alam kung paano kita papalakihin nang hindi kita sinasakal, pero ayokong malayo ka sa akin. Kapag lumaki ka at nagkamali, sana bumalik ka pa rin sa bahay natin. Dahil kahit anong galit, pagod o lungkot, ikaw pa rin ang anak ko. Napatigil ako. Hindi ko alam kung masaya ba ako o tuluyang madudurog. Isa pang sulat, 2012. Anak. Nabalitaan kong may ginawa kang hindi maganda. Galit ako. Totoo yan. Pero mas galit ako sa sarili ko, dahil parang hindi kita naitama bago ka pa mapariwara. Kaya hindi kita kinausap. Hindi dahil ayaw kita, kundi dahil hindi ko alam kung paano muling haharap sa iyo nang hindi ako mabasag. Samgalin niyang iyon, parang lahat ng sagot na hinanap ko kay tatay ay bigla na lang bumuhos. Hindi pala ako iniwan. Hindi pala ako kinalimutan. Taimtim niya akong minahal, tahimik nga lang tulad ng lagi niyang paraan. Sa ilalim ng gasulat, may lumang litreto. Ako, si Laura, si Kuya Renan, at si Tatay. Bata pa kami noon, nakaupo sa bangko sa harap ng karinderya ni Mama. Nasa gitna kami ni Laura, pareho kaming nakangiti. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ko noon. Tinabihan ako ni Laura bigla. Alam mo bang ikaw lang ang may susi sa bowl na yan? Mahina niyang tanong. Napalingan ako. Hindi ko siya narinig pumasok. Ha? Gulat kong sagot. Tatayang nagsabi. Sabi niya, walang ibang pwedeng magbukas niyan kundi si Jomari. Kasi sa kanya yan. Lahat yan para sa kanya. Napayu ko ako. Lalong bumigat ang dibdib ko. Umupo si Laura sa sahig, sa tabi ko. Alam kong galit ka sa akin. O baka hindi lang galit, baka mas malalim pa. Pero Jom, hindi kita itinataboy kahapon para manakit. Itinataboy kita dahil hindi ko alam kung paano ka ulit isasama. Natakot akong baka hindi mo na kami gusto. Na baka pumunta ka lang para manumbat. Umiyak siya, dahan-dahan. Kasi ako rin, galit ako noon. Nang iniwan mo si nanay nung may sakit siya. Nang bigla kang nawala sa gitna ng lahat. Pero hindi ko rin alam kung naintindihan ko ba talaga ang buong kwento mo. Hindi ko na kinailangang sagutin. Hindi sa salita. Dahil minsan, sapat na ang pagtanggap ng katotohanan sa pamamagitan ng katahimikan. Kinuha ko ang isa pang sulat. Inabot ko sa kanya. Paisahin mo yan. Para sa ating lahat yan. At sa oras na iyon, sa gitna ng lumang silid, sa harap ng isang baul na matagal nang sarado, muling nabuksan ang isang bagay na mas mahalaga, ang puso naming magkakapatid. Hindi pa tapos ang lahat. Pero may simula ng malinaw. Lumipas ang 2 linggo matapos ang kaarawan ni tatay. Samga araw na iyon, unti-unti akong nanumbalik sa bahay, hindi lang pisikal, kundi sa damdamin, alaala, at relasyon na matagal nang naputol. Hindi ito naging madali. May mga araw na hindi pa rin ako kinakasap ni Kuya Renan. May mga tingin pa ring nagdududa kung anong pakay ko. Pero hindi na rin ako tulad ng dati, hindi na ako umalis agad kapag hindi ako tanggap. Gayon, pinipili kong manatili, tahimik lang, patuloy na nagpaparamdam sa mga maliliit na paraan. Si tatay naman, naging mas bukas. Hindi siya naging malambing, at hindi rin niya ako niyakap ng mahigpit gaya ng mga napapanood sa pelikula. Pero kapag sabay kaming kumakain ng almusal, siya na ang unang naglalagay ng tinapay sa plato ko. Kapag may inayos siya sa likod ng bahay, tinatawag niya ako. Jim, hawakan mo na ito. At sa mga munting kilos na iyon, unti-unti kong nadamang muli ang pagiging anak. Isang hapon, tinawag ako ni tatay sa kanyang silid. Nakaupo siya sa lumang silyang yantok, habang may hawak na envelope. Anak, Anya, may hinihingi ang barangay na papeles. Kailangan ng pirma mo rito. Iniabot niya ang isang dokumentong notarized. Pagtingin ko sa papel, napansin kong nakasulat ang buong pangalan ko, ngunit iba ang apelyido. Jomari Cruz de la Vega. Napatigil ako. Sa lahat ng taon na lumipas, kahit kailan, hindi ako gumamit ng apelyido ni tatay. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil akala ko'y hindi ako karapat-dapat. Tumingin ako sa kanya, at doon ko lang napansing nangingilid ang kanyang luha. Hindi siya umiyak ng malakas, pero bakas ang pighati sa kanyang mga mata. Matagal ko nang gusto to, wika niya. Hindi kita pinilit noon kasi akala ko ayaw mo. Akala ko nakalimutan mo na kami. Pero ngayon, alam kong hindi ka na alingaw-ngaw lang ng nakaraan. Anak pa rin kita. At gusto kong buuin ang nawasak. Hindi ako makapagsalita. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha, may mga linya na ng pagtanda,
Ngunit ngayon ko lang napansin ang bigat sa likod ng mga mata niya. Kung papayag ka, dagdag niya, kung papayag ka pa, gusto ko muling ibalik sa iyo ang apelyido natin. Hindi para sa paples lang, kundi para alam mong, hindi ka kailanman itinakwil. Tumango ako. Walang salita. Ngunit sa katahimikang iyon para akong sumigaw ng, sa buong mundo. Sa sumunod na mga araw, nagbago ang takbo ng mga bagay. Si Laura, nagsimulang magkwento muli ng mga alaala naming dalawa noong bata. Si Kuya Renan, nagsimulang tumango sa akin tuwing dumadaan ako, hindi pa niya ako tinatawagan sa pangalan, pero sapat na muna iyon. Isang gabi, habang nasa hapagkainan kami, si tatay ang unang nagsalita. Bukas pupunta tayo sa munisipyo. Ayusin na natin yan. Napatingin silang lahat sa akin. Saglit akong natahimik. Sigurado ka NABA? Tanong ni Laura, medyo nanginginig ang boses. Matagal na akong sigurado, sagot ko. Gayon lang ako muling handang panindigan. Napangiti si tatay. Kinabukasan, habang hawak ko ang bagong dokumento na may buo kong pangalan, Jomari Cruz de la Vega, parang may biglang gumaan sa dibdib ko. Hindi ito basta papel. Isa itong pagpapatunay na kahit lumayo ako, kahit nagkamali, at kahit ilang taon akong naging dayuhan sa sarili kong tahanan, may pangalan pa rin akong uwian. Sa hapon ding iyon, binisita namin ang puntod ni Mama. Sa ilalim ng punong akasya, tahimik kaming nag-alay ng bulaklak. Ma, sabi ko sa hangin, paumanhin kung gayon lang ako bumalik. Pero dala ko na ang aplidong iniwan mo sa akin. At dadalhin ko ito hindi dahil kailangan, kundi dahil mahalaga. Naramdaman kong lumapit si tatay sa likod ko. Hindi niya ako niyakap. Pero inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ko. At sa huling pagkakataon, habang pinapanood ko ang mga ulap na lumilipad sa langit, naisip ko, minsan, hindi mo kailangang ibalik ang lahat para sabihing buo ka na. Minsan, sapat na ang isang pangalang tinanggap mo muli, isang pamilyang naghintay ng tahimik, at isang amang hindi kailanman tuluyang lumayo.